everyone! A day in my life as a content creator, as a pilingerang businesswoman ng Palawan. Hey, it's me again! Welcome nga naman talaga sa panibagong araw ng buhay ko. Yes, mga mi, dahil for today's video ay maglilinis muna kami ng resto. Matagal-tagal nga ako nawala dito sa resto, kaya ang sabi ko sa kanila ay maglilinis muna kami. Bukod nga sa makakapal na yung halaman, matataas na nga rin yung damo. Okay lang sana kung yung resto ang matakpan, hindi yung kagandahan ko. Huy, saan banda? Pilingera! Huwag ganun. Resto ang importante, hindi yung mukha mo. Pero sa totoo lang, resto talaga ang importante. Saka na tayo sa mukha kapag meron na tayong panggawa. Huy, huwag ganun. Siyempre, joke lang yun mga mi. Bago nga kami nagumpisa dyan, nagkape nga muna kami at kumain nga muna kami dyan ng nilagang saging. Masarap din kasi itong nilagang saging pang partner sa kape. Mas gugustuhin ko pa nga yung mga ganitong nilaga kaysa sa tinapay. Hindi rin kasi talaga ako mahilig sa tinapay. Pagkatapos ko nga dyan ng kape, nagpalit na nga ako ng aking outfit. Outfitan ka dyan. Naglagay na nga ako dyan ng long sleeve, nagdoble na rin ako ng jacket. Aba, mahirap na. Hindi na nga tayo makita. Baka mas lalong hindi pa tayo makita. Ito na nga rin sinimulan dito magdamo sa entrance. Makakapal na nga yung damo. Kailangan na nga rin kasing tanggalin. Habang busy nga ako dito sa aking pagdadamo, busy nga rin dito yung mga kasama ko. Kanya-kanya nga muna kami ngayon para marami naman kaming magawa. Pag magkakasama kasi kami, mas marami pang kwentuhan kaysa sa mga nagawa. Sa mga oras na ito, sariling sikap muna kami. Hindi na nga rin kasi magandang tignan kung ganito na nga rin kasi kasukal. Hindi pa rin kasi bumabalik yung manigdamo ko dito sa resto. Hindi ko nga alam kung saan na napunta yun o baka nang ibang bansa na. Habang nagdadamo nga ako dito, yung kasamahan ko naman dito na si Japet, nag-aayos ng bakod namin. Pag umuwi nga yung mga estudyante galing school, humihingi nga sila sa amin ng bayabas. Sabi ko nga sa kanila, kumuha lang sila basta wag lang nilang sisirain yung bakod namin. Ayun, hindi talaga maiwasan. Pagkatingin ko, sira na talaga yung bakod namin. Natanggal nga yung mga pako sa kawayan, kaya nagsipaglaglagan na rin. Pwede pa naman ipako, kaya sinabihan ko si Japet na ipako niya nga muna. Sabi ko nga sa kanya, saka na kami magpalit ng bakod kung may pangpalit na. Sa ngayon kasi, medyo taghirap pa rin talaga. Kaya tiis-tiis lang muna hanggat pwede pa. Kaya sa mga bata dyan, pag kumuha ng bayabas, parang awan nyo na, sungkitin nyo na lang. Kaya tawagin nyo na lang yung mga tita nyo para magpasungkit kayo. Tinamay pa talaga yung tita. Marami din kasing bunga itong aming bayabas. Bukod nga sa malalaki na nga yung bunga, masarap pa. Kaya halos inaraw-araw na nga ng mga bata. Saturday at Sunday na nga lang nakakapahinga yung aming puno. Naku, kung nakakapagsalita lang ang puno, nakapagsabi na to, tantanan nyo na ako. Parang awan nyo na lagas na ako. Hindi ganun. Bukod nga sa bayabas, meron din kaming puno dito ng saging. Ang sarap nga sa piling na hindi mo na kailangan bumili ng mga ganitong prutas dahil meron na kayong mga tanim. Bukod nga sa malalaki na nga itong saging, tamis-tamis pa. Kahit kulay green pa nga yung balat niya, hinog na nga. Habang naglilinis nga kami dito, nakakita nga kami ng itlog. Kalain mo, napakaswerte nga naman talaga. Sabi na sa'yo bukod sa malinis na, may blessings pa. Hindi ko ba alam sa mga alaga naming manok, ang dami-dami na nga ginawang pugad, kung san-san pa nga nangingitlog. Hindi na nga siya pwedeng kainin dahil papisa na rin. Nung tinignan nga namin isa-isa, malalaki na nga yung sisiw sa loob. Kaya kinuha na lang namin para ilipat sa magandang pugaran. O siya, hanggang dito na lang ulit. Salamat sa panunod. Paalam! Please don't forget to follow, like, and share. Bye!